Hi everyone, this is Tika Harben. Welcome back to my channel. And sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po ay gumagawa ng mga Facebook tutorial, Paymaya or Maya tutorial, and Gcash tutorial. Kaya kung gusto mo ang ganitong klaseng content, kindly consider to subscribe my YouTube channel and hit the notification bell button para updated ka sa aking future uploads. Maraming salamat po. At ang topic natin para sa video na to ay paano nga ba kung ang ating Gcash account ay nalocked? Ano ang dahilan kung bakit nalalak ang ating Gcash account? Paano natin ito maiiwasan? At paano natin maibabalik ang ating nalock na Gcash account? Okay? So kung naranasan mo po ang malock ang Gcash account tapos hanggang ngayon ay hindi mo pa na-unlock, panoorin mo ang video na to hanggang dulo. Malaking tulong po ito para sa'yo. Okay? So simulan na natin. Okay, unahin po natin ang paano nga ba kung nalock ang ating Gcash account. Kapag po nalock ang ating Gcash account, ibig sabihin po ay hindi tayo makakapag-login ng ating Gcash account sa ating Gcash application. Okay, so ibig sabihin po kahit po makigamit tayo ng ibang Gcash app, tapos nilagin natin ang ating credentials, hindi po natin malalagin yun kasi nakalock pa rin po ang ating Gcash application. So ganun po yun. Pero kapag may fund kayo doon, lalo na kung malaki, huwag po kayong mag-alala kasi safe po ang fund mo kahit po na-unlock ang iyong Gcash account. Once po na-unlock mo ang iyong Gcash account, ay nandun pa rin po ang iyong fund. Okay? Paano nga ba nalalak ang ating Gcash account? Okay, sa old version po kasi, once po na nag-input tayo ng incorrect MPIN ng 3 beses, automatic po malalak ang ating Gcash account within 24 hours. Tapos after ng 24 hours, pwede ka na po ulit mag-relogin. Pwede mo na po ulit ilagay ang iyong MPIN para ma-access ang iyong account. Pero sa ating new version naman, is meron na po tayong tinatawag na face verification or face recognition bago natin ma-access ang ating Gcash account, diba? So, eto na po yung marami sa atin ang nagkakaproblema. Bigyan ko po kayo ng dalawang senaryo. Una po is kapag nilog out natin ang ating Gcash account sa ating Gcash application, tapos nagre-login tayo. Sa pagre-login natin, bukod po sa MPIN, hihingan na po tayo ni Gcash ng face verification. Katunayan po na talagang ikaw ang gumagamit sa account na yon. Kasi nga, ginawa ang face verification ni Gcash para po maiwasan yung pag-access sa hindi mo account. Ganun po yon. Ngayon, kapag hindi po nag-match ang mukha mo, ang mangyayari po is malalak ang iyong Gcash account. Ganun po yon. Ang pangalawang scenario naman natin is kapag po nakilogin ka sa ibang device o kaya ay sa ibang Gcash application. Once po kasi na nangyari yon, isihingan ka po ni Gcash ng MPIN. Bukod sa MPIN, bago ka maka-access sa iyong account, kailangan mong mag-face verification. Kapag hindi nag-match, ganun po ulit ang mangyayari. Malalak po ang iyong Gcash account. Kasi for security purposes po yun. Katunayan po na talagang ikaw na may-ari ang gagamit sa iyong Gcash account. Ganun po yun. Okay, ngayon naman, ang ibang nagkakaproblema is sa iyo nakapangalan ang iyong Gcash account, tapos kapatid mo yung gumagamit, o kaya naman ay kaibigan, kamag-anak, o kaya naman ay yung jowa, asawa. Ang nangyayari po kasi, once po na hiningan sila ng face verification, ang itatapat nila sa kanilang cellphone ay ang kanilang mukha, na nagre-resulta po ng pagka-invalid ng face verification, hanggang sa paulit-ulit nilang ginagawa, and then nalock na ang kanilang account. Okay, so kung na-experience mo ang tatlong scenario na to, kahit alin doon, comment mo nga sa baba kung bakit nalock ang iyong Gcash account. Baka nagulat ka na lang, kailangan mo na mag-submit ng ticket. So comment mo yun sa baba, babasahin ko yan, and then magre-reply ako dyan. Okay, so proceed na tayo. Ngayon, alam na natin kung bakit nalock ang ating Gcash account. Ang next natin ay, paano natin ito maiiwasan. Okay, unahin natin. Sa old version po kasi, kailangan lang tandaan natin ang MPIN na nilagay natin during sa pag-create ng account. Tapos, pag-create tayo ng notes, ilagay po natin lahat doon ng password and then yung MPIN. Hindi lang po yung MPIN mo, kundi lahat po ng password mo, pwede nyo pong ilagay sa notes para kung sakaling nakalimutan mo man is pahagilan mo po kaagad and then magagamit mo. And then, para naman sa new version, dapat po, kayo po mismo ang gumamit sa iyong Gcash account kasi kayo po ang responsible kapag may nangyari sa iyong account. Okay? So, ganun po yun. Kung ikaw ang gumagamit sa iyong account, ikaw lang po. Lalong-lalo na huwag ka pong mag-share ng iyong MPIN. Okay, huwag na po yung isi-share. So, kapag po may problema sa iyong Gcash account, tapos may nag-email sa iyo na kailangan mong isubmit ang pangalan mo, full name, MPIN, Gcash number, huwag mo pong gagawin yon. Huwag mo pong papansinin yon. Kasi, unang-una sa lahat, hindi po nanghihingi si Gcash ng MPIN nyo. Okay? So, tatandaan mo po yan. Kasi, may mga senaryo po na ganon.
may mga nag-email po na manghihingi ng ganitong klaseng information, kagaya nitong nag-comment sa aking video o sa aking post sa page. Eto po. Ayan, kapag ganyan po, wag nyo pong papansinin yan. Wag po kayo magre-reply dyan dahil hindi po totoo yan. Pagdating po sa verification, ganito po yung suggestion ko. Kung kanino po mukha yung ginamit sa pag-verify ng iyong GCash account, dapat yun din po yung gagamitin mo sa pag-access ng iyong GCash account once na nanghingi si GCash sa'yo ng face verification. Yun po yun. Para po nagmamatch po silang dalawa. Kasi malay mo, sa ginamit sa pag-verify sa iyong account ay bata. Tapos, sa pag-face verification para ma-access sa inyong account ay biglang matanda yung ginamit mong mukha. So, hindi po talaga mag-match yun. Magre-resulta po yun ng pagka-error. And then, malalak po ang iyong account doon. So, may mga tips na tayo para maiwasan ang malak ang ating GCash account. Okay, proceed na tayo sa ating last part, which is kung paano maibabalik ang ating nalak na GCash account o paano ito ma-unlock. So, magbibigay po ako ng dalawang step. Una po is mag-reset po kayo ng MPIN. Okay, so napakahalaga po nun kasi nga hindi mo na malagin ang iyong account. Kailangan mo na po talagang mag-reset ng iyong MPIN. So, yun po yung unang-una. Pero kung ayaw mo naman mag-reset ng MPIN, tapos gusto mong i-unlock ang iyong account, meron pa pong way. Ang gawin nyo po is mag-chat sa m.me/gcashcare together with your GCash register mobile number para po ma-unlock ang iyong account. So, ito po, galing po to sa GCash. Ito siya. Okay, screenshot nyo po to o kaya naman ay i-save. Ayan, save nyo lang po. Para kung sakali man na kailangan kayo, ayan, po pwede nyo pong magamit to. Okay na ba? So, ngayon, kapag hindi pa rin gumana, meron pa po tayong isang way. Pwede po kayong mag-submit ng ticket para po sa GCash MPIN. So, gawin nyo po yun. Ayan. So, sana ay nakatulong ang tatlong steps na yon sa inyong problema sa nalock na GCash account. Okay, yun lamang po ang topic natin para sa video na to. Sana po ay may natutuhan kayo. Ayan, kung may mga concerns po kayo, mga questions, kung may mga hindi ako nabanggit, ayan, comment nyo po yan sa baba and then babasahin ko po yan at magre-reply naman po ako. Kung may tanong po kayo, pwede po kayo mag-comment and then pwede po kayo mag-PM sa page ko. Eto, Tikaw Hub, search nyo lang po and then pa-like and follow na lang po. Paabutin po natin ng 100 likes. Malaking tulong po yun para sa akin. Maraming salamat po. Again, this is Tikaw Hub. Bye-bye. Thank you.